Alright, let's begin. So, na-stop tayo is from CRM, right? Sige lang, ito mag-English ito. So, this is the more pain points. May Tagalog muna tayo, translate lang natin. Mas para mas maintindihan mo. Importante mo. Pwede naman lagyan ng subtitle yan. So ngayon, sa pipeline, okay, pag once na, deal na siya. So let's say, dito sa Bittrex, iba yung, may hat sila, tapos, ang pinaka-word nila is yung customer. Okay natin. So, pinaka-completed ang palang pinakalas lang. So, once na completed, may tinatawag sa Bittrex na deals. So, once na complete na yung leads, magiging deals na siya. Ayan, may deals. So, once na deals na siya, meron pa siyang mga ibang process kung ano ilalagay nila, depende. So, dito, customization ang ginagawa nila dito. So, ngayon, sa system namin, hanggang deals lang sila. Once na deals na, pinapapasok na namin sa Odoo. Kasi dito na namin yung financials namin. Hindi pa kami naka-automate kasi marami pang mali doon sa Bittrex. Ayaw din namin na mahaluan ng mga basura dito. So, yun nga. So, once na para sa atin naman, kung sa CRM ng Odoo is tuloy-tuloy. If subscribe sila ng CRM saka accounting, sales, so integrated yung system. So once na naging win na to, so ngayon pwede na sila convert. For example, let's say quote tayo ng kliyente. So, let's say, wait tayo. So, maging sa pipeline mo, example lang, word na siya. So, pag i-check mo sa pipeline mo, I think walang option dito, pero punta tayo sa isang system. Kasi nga, hindi kami gumagamit ng CRM sa usos, hindi na gumagamit ng CRM ng Odoo. Kaya walang quotation na option. So, pero pag ilalagin natin yung isang account, yung sa sample, let's say, sa mismong Polarex Global. So, pag sa CRM dito sa Polarex Global, napaganda, makita mo may dashboard kung karamo dito sa kasi hindi namin mini-maintain. Kasi nga, wala siyang silbi. So, pero, useful talaga yung dashboard pag sa reporting or sa pag-summarize ng mga data mo, lalo pag marami na. Pero sa summary niya, sabihin siya kung ano yung mga eligible. Hindi, dito kasi hindi pa mo masasabi na eligible. Saan yan naging eligible? I will show you. So ngayon, focus muna tayo dito sa Polarex. So ito, makikita mo, pag nilink ko yung pipeline ko at mag-open ako ng isa, mayroong new quotation. Unlike dito, nawala. Diba? Pero, wala. Okay? Take ako ng pipeline ko. Kahit muna siya, wala siyang new quotation. So, it means hindi siya integrated. Which is, ginagawa natin para ma-integrate siya. May isang button na nag-i-integrate sa kanya. So, let's say, balik sa Polarex. Lagyan natin mga information. Lagyan lang natin pwede na ito. Email. Saka mga ibang information like address. Okay, so kasama ba ito? Manager, let's say. Tapos saan ito nakuha na na leads? So anong campaign? Let's say Facebook campaign. Huwag na ilagay natin dito like Russian campaign, Russian ads. Ilagay natin.
Kasi ito, mas specific to. Kasi sa source, merong Facebook dito. Facebook. Facebook. Create. So, yun, may Facebook na. Yan. Video. Saan, ano? Ano ba? Facebook din. So, pwede natin ilagay. Facebook. Pag may referral, referred by. So, yan lang muna. Internal notes, wala na, hindi na kailangan. So, ngayon, mag-quotation tayo. For example, laging 1 na to. Let's say, client na to. Given name, argument types, you need to add specific type. Let's say, generate lang natin yung asset. Yan. So ngayon, may option dito. Create a customer. Link the customer. Existing customer. Depende. Kung itong kliyente is bago ba? Yung customer niya. Sige. So, let's say bago siyang customer. Okay. Confirm lang natin. Saan yung quotation? So ngayon, nag-create siya ng quotation. So may default tayo na template. Okay. Which is nag-automatic siya nagbibigay ng bronze. So wala na tayong ini-input. Tama? Tama. So mas madali kung example ito yung mga most sellable yun na item, pwede nyo ilagay input. Tapos kung ayaw nila to, remove ko lang. Pero yan nga, nilagay ko dito is wala pang price sa atin. Let's say 799 to 249 kasi pwede ka naman magbigay ng discount. Depende sa'yo. Okay? Total mabayaran is 6,000 kasamang VAT. Alright? So ngayon, save. So which is wala yan dito, okay? Wala kang makikita paano mo siya ma-integrate sa sales. Wala. Pero dito, meron. Makikita mo siya saan? Yan, makikita mo siya sa mga details. Yan, no? Source document. Saan siya nanggaling? Opportunity. So, pag i-click natin yan, makikita natin yung CRM. Okay? So, ang kliyente, ang kinreate ng ating system is... Automatic na internet system. Isisave mo na lang. Wala na, isisave. Kaka-create na yan. Sa leads yan eh, galing eh. Di ba galing yan dito? Kinreate natin ng quotation. So, ngayon, meron na siyang sale. Nasa sales na tayo. Oo nga, nasa sales na. So ngayon, Ulit. pwede na natin i-send sa kliyente. For example, okay, ito na. Ito na yung deals. Pagka kung sa real estate ko, ito na yung deals. Kasi, kumbaga dito sa Bitrix, from leads to deals. Ang sa Udo naman is CRM to sales. CRM to sales. Okay? So ngayon, ito na makikita si admin na ang mag-check nito kasi na pag nasubmit na ni agent, mayroon namang information, nakalagay na dito anong information, kung may property, nakalagay na yan, project, unit. Pero dito, wala tayo dito sales. So balik tayo dito sa merong set up na mga project sa unit. So dito, from the CRM, meron tayong integration na ito na papapilitan niya. So, itong mga fields na to, nasa CRM, pinipill upan ng agent. So, once na nag-create sila ng quotation, nandito na to lahat ng information, saka itong commission line, order lines. Okay? Alright, so... Quotation, no? Pag nyo create nyo quotation, lalabas to. Wait ko nga quotation na. Ha? I-print? Meron kami dito, quotation. Ito yung performa. Ito. Yeah? Copy ako. Okay, so may mga... Nakita ko din. Okay. So ngayon, Sigurado ko. so dito yan sa atin, ito yung nag-automate niya siya. So sa in-offer natin na product is
nagiging automation na halos lahat ng data entry. So magkakat talaga siya ng oras sa mga tao. Okay? Tapos, once na sa sales na siya, so ngayon, si admin from the brokerage o the real estate agency, check na yung mga detalye. Tama ba to? Meron ba itong mga attachment? Dahil lang merong attachment. Kasi syempre, si agent ang responsible niyan. Kasi siya ang mismo direct contact ng kliyente. Yan, naka-attach yung mga agreement, kung ano-ano pang mga dokumento. Yan, naka-attach. Yan. Naka-attach siya kasi nasa staging kayo na hindi makita yung agreement, yung passport ng kliyente, yung picture, lahat ng kailangan. Which is kailangan sa KYC. So sa KYC, ito yung mostly sa mga exchange na know your client. So sinasubmit natin to sa AML, Anti-Money Laundering. Itong mga kliyente natin. So kailangan nila ng KYC. So anong ginagawa? Saan yung KYC na? So saan namin ginagawa yung KYC namin ngayon? It's from the system din. Pero meron kaming pinaganda na KYC nasa ibang platform. Pero interconnected pa rin dito sa system. Kasi mas madali kasi yung KYC namin dito na send kumpara na magmano-mano sila ang kliyente. So meron kaming pre-build. Meron kaming pre-build na ano dito pre-build na tawag ng form. So KYC. Meron dito mga KYC submission. Announcement. Ito. KYC form. Open. So, ito yung form namin. So, mapipill up lang sila. Kumpara na kung i-direct namin sila sa system, print pa kami ng KYC. Print namin, bibigay pa namin, manumanuhin pa ng kliyente. Yan. Okay, so ngayon, ang ginagawa namin, ini-integrate na lang namin from the other platform to Udo para mapapilit yung information. Lahat ba pwede? Parang may platform na hindi pwedeng i-connect. Sa Udo? Wala. Unless kung sila mismo may limitation, si Udo wala. So, tatanggapin talaga nila. Pero meron silang mga policy din. Depende rin. Pero most of the useful na mga tools nakakonect talaga. Kahit sa ibang ERP siya nakakonect kasi. QuickBooks, Tally, marami pang mga software na pwede siya mag-connect. Basta webhook, meron siyang webhook. So ngayon, let's proceed. So ngayon dito na mag-start yung problema. Kasi na pag sales na nakuha ng sales, si ahente. Which is, yun ang pinakaunang challenge, si sales. Na saan niya marireceive yung mga leads niya, saan niya mamonitorin yung mga engagement niya. So dito yan, di ba? Ganun siya mag-decide. So, itong first problem na to na saan niya mag-monitor yung mga leads niya is resolved na. Kasi merong CRM. So si sales, tapos kung nabenta na or nakapag-close deal na siya sa kliyente niya o nasa pipeline niya, which is napakadali nga lang kasi gagawa lang siya ng quotation like gaya nito from other CRM to pa other apps. Kailangan na. Kasi ngayon, alam mo na, nagbayad na siya doon sa developer, 24%. Let's say, nag-sign na ng SPA. So ngayon, pwede na siyang gawa ng invoice. So ngayon, isasubmit niya via quotation. So magkano yung commission natin, magkano yung unit price. So kailangan kaya dito sa sales, kailangan din ng mga dokumento. Okay? So, kailangan naman dokumento. Kaya dito makikita mo naka-attach yung mga ibang documents.
siguro pagka naka-attach ito. Oh, pero yun nga, kung sa amin nga, meron din Bittrex. So, two-way sila pwede mag-check. Kung may mga ano pa sila, mga doubt, pwede nila i-check sa ibang system, sa Bittrex. Pero, self-explanatory na kasi na merong saan mo ma-check kung meron na yung mga documents. Ang tanong ko, sa Bittrex, ang Bittrex ba system na kagaya ng automatic, pagka merong rentals na lumabas sa UAE, lalabas ba sa Bittrex Hindi. or unless ilagay nila? Hindi, wala. Wala. Okay. Wala talaga. Blank, it's an empty canvas. Blank yan. So, hindi lalabas. Kumbaga, may bagong rental sa isang lugar, di ba? Kailangan nila i-record. Kailangan ilagay. Okay, gets. So ngayon, same lang din naman sa Odoo, kailangan yung pre-engagement ng Pero ang maganda kasi pwede mo i-import. yun nga, pwedeng i-import. Pero ang isang dyan, hindi naman talaga may konti lang ng mga detalye na ilalagay si ahente. Kung saan yan, na-close deal yun. Anong project, anong unit, magkano ang presyo ng property, magkano ang na-agree na commission. Gets. Di ba? So once na na-invoice sa sales na, for example dito, Ngayon ngayon, sa sales. ngayon kasi wala tayong integration nito. So pag nagpunta sila sa sales, let's say,